IT vlog muna tayo, no? So, meron palang mga may mga palang online chat services o website na hindi nag-push through ng matagal. Ito yung, recently, ito yung kasasara lang, yung Omegle, then yung chat roulette na active pa hanggang ngayon, and itong Steacam. So, itong Omegle, Omegle, okay? Ito yung sarado na, no? Nung November 8, ito, 2 days ago, nagsara na to. Kasi parang, ano ata to yung nagkakaroon to ng sexual content na maraming nakakakita. Na hindi, may mga tao o may mga nakaka-access na hindi, yung mga nandun is hindi naman dapat makita. So, dahil hindi na mapigilan yun, sinat down. O para sa protection ng minors and everything. And then, ito namang, kasi ang ano nito is, ang, para siyang dating website. Yeah? Parang, inaalo kung ikaw single, yun din ang hindi nila nalalaman. Kasi, bawa ako lalaki, halimbawa may asawa ako or anything, pwede akong makipag-anuman dito. Mag-engage sa mga to. And then, di ba, syempre, pagka nahuli, magkakademanda, yung mga ganun. Yeah? Ano yun 1:1. Makikipag-usap kayo, and then yun na yun. Tapos yung mga content nito is, hindi mo di ba, yung, kasi sa state, sa ibang bansa, kasi napaka-liberal ng kanilang may mga, liberal sila. Hindi ko naman nila lahat. Kasi, when I was vacationing sa States, meron namang mga yung mga taga ron na medyo conservative type. Pero yung culture nila in general, wala silang pakialam. Napaka-liberated nila yung magpo-post ka ng mga ganun. Parang nakokorap na yung isip ng mga kabataan dahil doon yung mga ganyan. Kaya maintindihan mo rin yung YouTube, bakit may YouTube for kids, may warning yung YouTube na inappropriate content, yung mga ganyan, diba? Kaya may mga ganun. Lalo na kasi itong mga website, online chat services na to is, parang for dating purposes, except yung Steacam. Kasi yung Steacam is, for for yung sa musicians, yung sa live bands, kasi meron silang pwede silang mag-live. So dito nakuha yung yung parang pa nag-FB live ka, parang kang reporter na nagre-report, halimbawa kung nasan ka. Kaso lang, hindi nila makontrol na yung yung halimbawa merong sexual content or anything, yung mga ganun, yung mga baguhin natin, mga adult content na hindi na dapat kasi nakikita sa internet. So, nasara yun. Chat relay na lang yung active. Well, kaya natin na i-vlog ito dahil kailangan may alam tayo sa mga ganito. No, ito yung part ng ating knowledge na dapat na-update. No? Hindi tayo dapat nakapokus lang sa isang bagay kasi pag ganyan, makakaiwas na tayo, pati yung mahal natin sa buhay makakaiwas at maiiwas pa natin yung mga kakilala at kaibigan natin. Diba? Kasi kung halimbawa gumamit ng chat relay, mag-ingat ka sa paggamit ng ng chat relay, yung mga lang, baga hinay-hinay ka lang, or wag ka nang gumamit kung hindi mo rin kung medyo hindi na maganda sa'yo, tigilan mo na yung paggamit. So, yung mga ganun. Kasi yun yung tinatawag na may nakaka-toxic, yung mga ganyan. Di ba? Kung Facebook nga, and X or Twitter nga is toxic na yung laman. At saka ito yung yung mga site na to, lalo na tong chat relay na walang word filter. O yung profanity filter, kumbaga pwede kang magmura dito. yun
Di ba? Kaya kita mo sa Facebook, di ba? Pag medyo gumamit ka ng profanity, wina-warningan ka na. Diyan kasi sa chat relay, sa Omegle, at saka dito sa Stickam, wala. Kung gusto mo magmura, if you wanna curse someone, pwede. So hindi, yun lang, na ano ko lang, kasi baka sa mga itatag ko, baka alam to. Buti na lang, thankful ako na hindi ko napuntahan yung mga ganitong site kasi baka toxic. No, for knowledge purposes lang naman. So, yun lang po.